weighing in on the issue of corruption and flood control projects is a former COA Commissioner, Heidi Mendoza. Good evening to you, Heidi. Welcome to the big Hi, story. good evening, Seth. Hi, good evening, Seth, and good evening, Sean. Magandang gabi sa inyong mga tagasunod at tagapakinig. All right. Unang-una, wala pang ombudsman. So, should we wait or how else can this lifestyle check be conducted? Una, yun yung no? Hindi ito bago, no? Ginawa na ito, no? Ginawa ito during the time of CGMA. Ginawa ito sa Bureau of Customs, ginawa ito sa BIR. But then, malinaw yung structure. Sino yung gagawa? Nag-create nun ng parang task force, inilagay sa Office of the President at yun ang binigyan ng katungkulan na mag-lifestyle check. Pangalawa, we have to revisit the existing legal framework. As of now, pinabawal yung act sa SALN. So, paano tayo magko-conduct ng lifestyle check ay ipinagbawal. Pangatlo, karanasan namin yan dahil isa ako doon sa nabigyan ng pagkakataon na makapag-lifestyle check noon. Ang karanasan namin, nadi-dismiss yung aming mga ipinafile na case on the basis na unexplained wealth. Kasi yun ang kaso yan eh. Kapag yung lifestyle mo ay hindi kaya suportahan ng income mo, no? And on the basis, ginagamit yung statement of asset and liability. Maraming kaso na nadi-dismiss. Alam mo kung bakit? Kasi simple lang. Yung provision dun sa SALN, pwede nilang i-review yun. So in the process, during the hearing, ang sasabihin lang ng mga kinakasuhan namin, actually, nagkamali ako eh. Hindi ko nailagay sa SALN ko. Ganun And for lang. the first time, allowed silang mag-review. Allowed silang mag-edit ng isang beses. Diba? So ang point ko, sana hindi lang yung parang nangongopya tayo dahil wala na tayong maisip at mukhang wala tayong masabi. Gusto natin mangopya. Sana tingnan muna asa ng specific na structure. Saan natin ito ikakarga? Sino ang manggagawa nito? Yeah. At naandyan ba bukas ba ang dokumento? Pang-apat, at eto yun, yung mga ahensya binibigyan ng kanya-kanyang opisina na magkolekta ng SALN. Ipinafile yan at the first day of office. I think bago mag-April 15, if I'm not mistaken. Hindi ko alam kung na-revise na yan. Pero ang tanong, wala namang instruction o walang malinaw na ito ba ay kailangang i-monitor. Kasi kung tutuusin, dapat built-in na ito as one of the existing control, di ba? Otherwise, bakit tayo nagpa-file ng SALN? Yes. Kung ito pala, papaalikabukan lang natin. So, halimbawa, kahit na sa ahensya, pag nag-file ka ng trabaho, nag-apply ka, submit ka ng SALN. Pero wala sa HR na manggagawa halimbawa ng trend analysis. Aba, ito palang empleyado kong ito eh. Kahit man lang yung increase-decrease, di ba? Parang pataas ng pataas, dumoble na ang taas ng kanyang asset magmula nung na-enter siya sa gobyerno para maging proactive yung anti-corruption efforts natin, di ba? Wala yan eh. So talagang ako ang aking pakiusap bago ma-excite ang lahat sa lifestyle check, pwede ba pakirevisit po muna nung mga naging problema nung nakalipat? At ang pinakamatindi, at eto tatangkapin din natin, nangyari din kasi ito noon, yung team na binigyan ng karapatang mag-lifestyle check ng Oraco Trend. Pupunta sila dun sa sasabihin nila, eto, may nasa listahan namin, kasama ka. Kung magbabayad ka ng 500,000, aalisin ka namin sa listahan. So, we're talking of deeply embedded systemic practices here. So, hindi pwedeng basta ka lang magbibitaw ng and you expect things to follow, you expect things to work, di ba? Kailangan, ito ay pakiusap. Nagpapasalamat naman tayo at mga nabanggit natin yan doon sa ating mga ipinopost sa Facebook na sana may ganito, Kaya lang, yun nga, ang aking request ay kung maaari, i-revisit yung existing na legal and institutional framework. Ano ba yung existing na batas? Di ba pinagbawal nung umalis na dating ombudsman, yung giving access to the SALN, Pangalawa, Heidi, can that be lifted, that instruction? Kasi wala na naman si Ombudsman Martires. Who can reverse this? I think the new ombudsman can. And in fact, kanina tinitingnan ko yung interview doon sa although hindi ko masyado natutukan, parang yung mga interview, favorable sila sa pagbibigay ng access sa copies ng SALN, di ba? Pero ang isa pang tutukan dyan talaga, yung CSC, I think, sorry sa 10 taon na ako wala sa gobyerno, yung CSC, memorandum ba yun? Na nag-aano ng pag-submit ng SALN, yung design ng SALN, at saka ilang beses mo siyang pwedeng, Sabi ko nga
O ang magiging kasalanan lang ay dahil hindi suportado nung nilagay mong income, pagkatapos sasabihin mo, actually nagkamali ako, nakalimutan ko lang isama, and you are allowed for the first time, sayang yung lahat ng effort na nagawa. Diba? Sana naman, kung seryoso talaga, lagyan ng konting struktura. Kasi parang nananabik tayo, parang niro-romanticize, diba? Yeah. Bit by bit, o sige, ito yung 15 contractor. O sige, may lifestyle check. Pero hindi talaga siya tinitignan yung tinatawag nating operationalization of this control. Parang how do you operationalize this? Right. Considering yung mga naging problema natin in the past, as I've said, this is not the first time na ginawa natin, di ba? Ang maganda nito, Seth and Sean, yung nagiging aggressiveness ng ating mga kabataan in calling out itong mga, tawag nila, sorry, I'll just use the term, yung mga nepo babies, di ba? Kasi may psychological ano yan, di ba? And I think kailangan din talagang may follow-up para kahit pa paano magkaroon talaga ng, ano yan, yung psychological side of it na huwag natin i-flaunt, lalo na kung funded out of a flood control, ano, di ba? So, yun. So, sana seryosohin. Lagyan ng struktura. Sinong magmo-monitor nito? And sabi ko nga, hagipin na nga naman yung existing legal, ano. As it is right now, sino-sino ang may hawak ng SALN? Halimbawa, ang mga SALN ng salary grade 26 and above, kanino dapat yan? Yan ba sa ombudsman? Okay. Yung mga ahensya, ano ang expected sa kanila? Kasi otherwise, useless yung pagpapile natin ng SALN. Samantalang ang ganda-ganda sana kung sinigundahan natin na, okay, tuwing papasok, kapag ikaw ay nag-apply, magsasubmit ka, at kunyari may isang section doon sa HR na nakabantay doon sa monitoring, kahit yung increase-decrease lang. Diba? Kasi kaya nga namin nakita yun ng item, ang bilis tumaas ng SALN. Sana nakita na kaagad sa loob ng ahensya, diba? Hindi na kailangang hintayin pa sa presidente. Ito yung nakakalungkot. Maraming built-in control sa existing ng gobyerno. But the problem is, nagulat tayo, no? It takes the president to, siya muna yung nagsalita. Siya yung tumawag, diba? So parang sa akin, parang nakakahiya sa mga heads of agency. Parang nakakahiya sa mga oversight agencies, diba? Commissioner, may very valid point na binanggit si Vice President Sara Duterte about this supposed upcoming lifestyle check. Sabi niya, marami kasing dummies. And true enough, di ba? Earlier, Cez and I were discussing about the Panama Papers na parang wala namang pumansin. Ano yung role ng AMLAC dito, ng BIR dito? Meron ba silang mandato para rin mag-conduct? Kahit yung simpleng check lang since, mabigat naman yung BIR pag mag-crackdown sa mga negosyo. Di ba pwedeng gawin din nila ito sa mga opisyal natin? Depende yan. Sabi ko nga, merong mga tinatawag na incompatible function, di ba? Huwag natin pagsamahin yung masyadong magpapalawak at magpapalalim ng kanilang kapangyarihan. You know what I mean, right? Right. So, kailangan balansehin natin ang gusto, di ba? At yun nga rin, the one that should be given this should have the necessary competence. Hindi madaling mag-lifestyle check, ha? It's a bit, may training yan, meron yung requirements na diba? So I mean, kailangan balikan ano yung naging problema ng lifestyle check in the past. At yun nga ang tanong. Yun din ang aking pahabol. Kung nakita natin na yung oversight agencies na compromise, we are also open to the fact that the one who will be assigned to do the lifestyle check can also be corrupted. Alam natin yan, di ba? So ano yung system na gagawin mo? What is the check and balance na i-adapt?